Ayan, naka-plug in na. Oh, yan. Pansinin nyo yung ano, bulb. Dapat magbababa yung ilaw niyan. Oh, kanya meron pa rin. Ibig sabihin, merong mataas na biasing dyan. Okay. Dito muna tayo sa channel 1. Dito. Ayan o, nasa 0.6 o. For today's video, bali meron tayo ritong package. Ito, via Lalamove, galing General T. De Leon. Unang-unang sa lahat is maraming salamat sa owner nito na nagpadala dito sa atin. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin, sir. Shoutout sa inyo. Ito, may sulat pa. Solid G. Yan, tapos ito, may love letter sa loob. Kaya lang, babaklasin ko lang muna ito. Hindi ko alam kung anong brand ito or amplifier ito. Tanggalin ko lang muna itong wrapping nya. Tanggal ko na yung takip. Brand name pala nito is Trident na CE5. Violet yung nakasulat ha. Mamaya ibubuking natin yung transformer nito kung tanso or alum. Sabi nila kapag violet yung panel na nakasulat, ay violet yung nakasulat sa may panel, is tanso yung transformer. Tingnan natin mamaya. Bali, ito yung love letter ni sir, oh. Mabilis uminit, isang channel. Fixed bias, tapos yung bla 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 bla. Sige. Katulad sa deal na ginagawa natin sa mga ibang amplifier. Bali, fix bias natin to. Tapos lahat ng pwedeng gawin na makita natin na dapat gawin is gawin natin. Gawin. Yun, bago natin simulan to, siyempre promotion muna tayo agad. Sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channels. Kung hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ngayon, simulan na natin. Bali, tatanggalin ko lang muna itong takip para makita natin yung laman loob na. And then, check natin, mabilis uminit kung aling channel yung umiinit agad. Ayun, stay tuned lang kayo. Tanggal ko na yung takip. And then, ito yung pinaka laman loob ng Ace na CE5. Meron siyang dalawang blanco. Pagtutoppers na blanco. Yan. Tapos, SMD na mga parts. Ngayon, ang concern ni sir is yung isang channel umiinit, and the same time yung kabilang channel naman is mahina na yung tunog niya. Ayan, either ito or ito. Ngayon, magsukat muna tayo ng voltahe siyempre para malaman natin kung alin yung channel yung may problema. Humingi ako ng pasensya sa tester natin ha. Kayo na lang mag-adjust para sa akin. Ay nako. Okay. Ayan, naka-plug in na. Oh, yan. Pansinin nyo yung bulb. Dapat magbababa yung ilaw niyan. Oh, kanya meron pa rin. Ibig sabihin, merong mataas na biasing dyan. Okay. Dito muna tayo sa channel 1. Mataas nga dito. Mabilis yung galaw natin kasi may init yan. Ang problema, one man game tayo. Dito, ayan o, nasa 0.6 o. Halos 0.6, 0.7 na siya. Mataas. Tapos dito, sigurado mababa naman to kasi mahina daw. Ayan nga oh. May bias niya, halos mag zero bias na oh. Ayan, yan yung issue na dapat natin i-fix. Ayan, binilisan natin kasi yung mainit no. Kahit na may bulb tayo pero umiinit pa rin siya. Ngayon, try kong bunutin ito. Bubunutin ko Bunutin natin to. Ito, common na to halos lahat na ngayon, halos isang linggo na repair ko ngayon, puro isang issue lang, umiinit-init. Kahit pa paano nagagawa naman natin. Ngayon, tinanggal ko muna itong channel na ito. Tingnan nyo yung ilaw, ano mangyari. On ko, normal diba? Kapag mataas kasi yung bias niyan, iilaw yan. Pero hindi lahat ng umiilaw ay mataas yung bias. Kaya minsan umiilaw yan dahil yung fan, sobrang taas ng amperahe ng fan na nilalagay, tayo mga 24 volts or 220 talaga yung nilalagay, is usually mag-iilaw talaga yung bulb.
Pero sa ganitong system, maliliit lang naman pan niya, tapos mag-iilaw siya ng ganon, may problema talaga sa biasing. Kita niyo naman, mataas siya yung bias. So ngayon, ang gagawin natin dito, fix bias natin. Kasi wala naman sa usapan namin na magdadagdag tayo ng power output. Kasi once na magdagdag tayo ng power output niyan, automatic, siyempre tataas din yung cost ng signal natin. Siyempre, transistor, binibili rin naman natin yan. Hindi naman libre yan In the same time, siyempre, medyo may kamahalan na yung transistor, di ba? Ngayon, bali fix bias na lang natin ito. Yan na lang yung magiging deal natin. Okay, tapos i-follow up ko na lang din sa kanya kung sakali. Pero okay naman na to. Ngayon, babaklasin ko lang muna ito. Dito muna tayo magpo-focus. Tapos magpapalabas tayo ng bias na nasa 0.25 or 0.3. 0.3, mas maigi. Ngayon, babaklasin ko lang muna itong channel 1. Unahin muna natin to bago yung channel 2. Ito, binaklas ko na yung channel 1, yung umiinit. Tapos yung bias na ginamit, itong trimmer, value is 332 or 3.3. And then sa mga nagtatanong pala sa akin, kahit sa mga messenger ko, and then sa video na mga pinopost natin kung ano yung value na ginagamit na bias, sa totoo lang, wala akong isaktong may isasagot sa inyo. Kasi nga, yung mga unit is magkakaiba rin yung mga biasing niyan. And then, nasa sa inyo na yan na technician kung anong ipapalabas nyo na bias. Sabi natin kung 0.25 o 0.3 hanggang 0.4. Kasi kada technician may kanya-kanyang diskarte sa pamamaraan sa gusto na bias. Meron kasi ibang na gusto nila medyo mataas yung bias para mas clear yung tunog. Kaso lang medyo mainit yun. Meron naman iba na gusto na mas mababa yung bias, hindi siya ganun kainit. At the same time, yung mababa yung tunog niya, kanya-kanya diskarte yan. Kaya kayo na lang mismo mag-explore ng gusto nyo na bias, di ba? Sa akin lang naman, ideya lang binibigay ko. Tapos, bala na kayo mag-apply ng diskarte nyo. O yan, 332, value nyan, 3.3. Ngayon, subukan kong sagad sa 3K. Tingnan natin kung anong mangyari sa 3K. Tatanggalin ko lang muna ito. Ito na, binaklas ko na yung trimmer. Dami nang naipon na trimmer dito. Ilang power amp na yung nagawa natin. Ito, 332. Tapos, ang pinalit natin ay dalawang 1.5. Yan, naka 5 band siya. Pero nakalagay sa my board is 3K. Try natin 3K din. Ngayon, ibabalik ko lang muna itong board sa may casing. Tapos magsukat tayo. Tingnan natin kung ano magiging kalabasan sa tawas yung kinabit natin. May improvement ba? Magtataas ba siya? Bababa ba siya? Naibalik ko na yung board. Ayun, yung Phoenix natin. Halos sunod-sunod yung video natin ngayon. Ganito yung sistema. Wag kayong maumay Ayan. Dalawang 1.5. Okay, tingnan natin kung ano mangyari sa biasing. Pansinin nyo yung bulb. On ko rito pansinin nyo. Oh, nawala na yung ilaw doon Nagnormal siya Sa Trident talaga, matagal talaga yung delay ng protect niya. Tagal siya mawala. Oh, di ba? Ilang na-release na yung nag-trigger na yung relay, yung indicator hindi pa nabura. Ngayon, ito, tingnan natin. Oh, ito siya. Mataas, pero bumaba siya ng konti, nasa 0.5 na lang siya hindi na nga mabot ng 0.5 halos kulang-kulang 0.5 na siya Kanina nasa 0.7 yan. Tapos dito nagnormal dito ngayon nasa 0.4 na halos parehas na lang nga sila pala nakalimutan ko ganito kasi yan, once na sabihin natin tumaas yung bias dito nasa 0.7, pati dito naapektuhan nadadamay hanggang sa bumabagsak yung bias dito. Kaya siguro ganun nangyari kanina, naging normal na siya napansin ko na rin yan sa mga ibang unit natin na pinipix bias natin na mataas yung kabila, pati yung kabila is nadadamay. Minsan naman, hindi naman lahat. Merong iba. Dito naging normal na rin, nasa 0.4 na to. Nasa 0.4. Kasi ito yung Phoenix natin. Alas press lang Ngayon, ang gagawin natin dito, medyo natataasan pa rin ako niyan. Para sa akin, medyo mataas pa yung 0.4. Medyo bawasan natin ng konti. Lalagay natin sa mga 2.7 lang.
para mga mabot na siya mga 0.3. Lagay natin ng 2.7. Palitan natin yung 3K na yan. Tinanggal ko na yung dalawang 1.5. Tapos pinalit natin na ito 2.7. Tingnan natin kung ano magiging kalabasan sa tawas, kung bababa ba siya or tataas. Yan, 2.7. Babalik ko lang ulit itong mga kable. So ngayon, naibalik ko na yung mga kable. Okay, sukat-sukat ulit tayo. Ito lang naman, sukat-sukat. So yan, wala na talaga siyang ilaw. Target natin is mga nasa 0.3 lang. Ito na. Dito agad tayo magsukat. Sa 0.25. Medyo mababa ng konti. Against dito, nasa 0.4 talaga ito eh. Nasa kulang-kulang 0.3 nga. Ang gagawin natin, masyadong mababa yung 2.7. Dapat itataas natin ng konti. 2.7, mga 2.8 sana. Kaso alanganin naman. 2.8, 1.2, tsaka natin kung anong value maganda nito. 2.8, pero wala namang value na 2.8 eh. Ay, okay, 1.8 pala. Ito, 1.8 tsaka 1K. Okay, palitan natin. 1.8 tsaka 1K. 1.8 tsaka 1K. Okay, balik ko lang muna itong kable. Ito na, naibalik ko na. Okay, game. Ngayon, sukat tayo. Sana tumaas ng konti, sa 0.3 sana. Mahirap din mag-calibrate ng biasing guys kung alam nyo lang. Katulad sa mga fix, yung hindi katulad sa trimmer kasi pipitin mo lang siya. Ito naman, mas matibay na dihamak naman. Ito, ayan sa pull, nasa 0.3 talaga siya Yan, tama. Goods. Compare mo dito, medyo mataas ng konti. Ito talaga dito. Dito na tayo sa may 2.8. 2.8 ang kalabasan yan. 1.8 and then 1K. Ngayon, ang gagawin natin na susunod na step is itong channel 2 naman. Okay na yung channel 1 and then channel 2 naman. Para isang galawan na lang. Hindi pwedeng ito lang gagawin natin. Ito is hindi. Kasi susunod na rin yan. Palit na tayo. Ang value na lagay natin is siyempre pares lang 1.8 and then 1K. Kaiba lang ng mukha and then yung isa kasi nasa 1/4 siya na okay lang naman yan. Ito, iba yung kulay sa isa. Pero pares lang ng value yan. Yan. So ngayon, babalik ko lang ulit ito sa may casing and then sukatin natin parehas tapos diretso na tayo. Kapag okay na, audio test na tayo. Naibalik ko na yung dalawang board and then yung mga kable is nakabalik na rin. Yan. Ito. Ayun, sukat ulit tayo. Plug in na yun doon. Yan. Normal, nag-relay. Matagalan talaga yung matanggal yung delay ng protect nya. Una na yung relay, nag-trigger na. Yung indicator, hindi pa. Ngayon, sukat tayo. Dito. Ayun nasa 0.3 goods. Dito sa 0.3 din yan, mas okay to para sa akin yan nasa 0.3 siya mas maganda yan, ganyang bias. Hindi siya ganun ka init, hindi rin siya ganun ka baba. Ang susunod na step na gagawin natin is siyempre maglalagay tayo ng speaker. Bali kunin ko lang yung speaker doon, dalawang speaker, tapos maglagay tayo ng audio source, diba? Para malaman natin kung may audio na or may audio na. Kapit na ako ng dalawang speaker. Ito, dalawa to, yung dalawang sub doon na nakakabit. Tapos tinisting ko na, in-audio test ko na. Ang problema, walang audio dito sa may kabilang channel. Ngayon, pakita ko sa inyo audio source natin itong cellphone. Yan, umandar na, naka-YouTube yan. Naka-set up tayo ng stereo mode. Naka-stereo mode tayo.
Ginalaw-galaw ko na eh. Ginalaw-galaw ko na lahat ng switch dyan. Ayaw talaga. Ngayon, parinig ko sa inyo ha. Itong channel to, meron siya oh. Goods. Dito, wala oh. Sinubukan ko na. Minuno ko na or parallel ko na. Ayaw talaga. Pinagpalit-palit ko na yung input natin. Ayaw talaga. Ito yan. Para malaman nyo kung goods or sira yung volume control. Ito gagawin nyo. Pakita ko sa inyo. Tanggalin mo ito. Yan, tanggalin. Tapos, bali, irerekta natin siya. Teka lang ha. So, ngayon, tingnan nyo yung ginawa ko. Yung gitna na yan, yung pula-puti, yan yung pinaka-signal. In, out yan. Tapos, yung itim is ground. Yan. Para malaman natin kung sira yung control, irerekta natin siya. Rekta, yan ha. Nakarekta na yan ha. Tinusok ko siya ng alambre. Ayun, tingnan nyo. Ang pagbabago niya. Bali, naan muna natin yung input natin kasi walang control yan. In case na tumunog yan is malakas. Tayo natin, nakaprotect pa siya eh. Nawala na. O yan o, may audio. Magko-volume ko to. Yan o. Oh. Meron na, di ba? Tingnan nyo to. Oh. Pag tinanggal ko yan, mawawala yan. Mawawala yung audio dyan. Yan o. Walang control yan ha. Oh. Yan, ibig sabihin, sira yung control. Pabunot nga nito, pre. Bubunutin ni pare yung kwan. Yung oh, yan. Wala yung audio dyan. Oh, yan, wala na. Ganyan na naman yung sikreto niyan eh. Para bago ka magbaklas ng control, malaman mo kung sira or hindi. Oh, yan. Mandar oh. Ngayon, magpapalit lang tayo ng control. Sira yung control. Sira. Kaya siguro sabi ni Sir eh, medyo mahina yung isang channel. Ito lang tapat nyo, alambre. Ngayon, babaklasin ko lang muna itong front panel tapos sabay palit. Siguro gagawin ko, dalawang channel na to, papalitan ko na yung control nito. Ayun, stay tuned lang kayo. So ngayon guys, bali napalitan ko na ng control. Hindi ko lang pinakita para hindi mababa yung walang kwentang vlog natin. Ayan oh, bago yan oh. Walang bahid, kalawang pa yan. Dalawa na, sinabay ko na. Ito yung pinampalitan natin. Yan, value nito is 10K. 10K na mono. Yan, luma na. Hindi ko na ipapakita sa inyo kung sira na or good pa. Kung lang yan, lahaba lang yung oras natin dyan. Basta pinalitan na natin. Ngayon, oh. Switch on ulit. Nag-relay. Matagal lang talaga mawala yung protect niya na signal. Ang gawi, may nakakabit pa rin na speaker doon. Yung audio source natin, kakabit pa rin. Ngayon, pakinggan nyo. Meron na yan. Oh. Ba? Oh. Ito yung channel 2. Okay. Ano no? Yan. Yan, okay na. Yun lang, naging problema na ulit yung control. Sinabay na natin para isang gawaan lang. Kasi susunod na rin yung isa na yan. So yun lang guys, hanggang dito na lang yung walang kwentang vlog natin. Sir from General T. De Leon, Valenzuela. Aux na yung Trident na CE5 mo. Back to normal na, naka fixed bias na rin. Tapos pinalitan ko ng master volume kasi wala na siyang audio. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Then promotion, siyempre bago tayo magtapos, shop natin always on the go na 24/7. Sa mga gustong magpa-prepare along sa Sauyo, Quezon City, number 61 Don Julio Gregorio Street, Sauyo Road, Sauyo, Quezon City. Social media pages natin, sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, hindi siyempre paki-share ng mga walang kwentang video natin. Sa my Facebook, YouTube channel, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace sa atin lahat.